There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eye. All is peace forevermore on that happy golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. I shall see when he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There'll be no sorrow there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. There is come, Lord, I care not for riches, neither silver nor gold. I would be sure of heaven, I would enter the fold. In the book of thy kingdom, with its page wide and fair, tell me, Jesus, my Savior, is my name written there? Is my name written there? On the page wide and fair, in the book of thy kingdom, is my name written there? Lord, my sins, they are many, like the sands of the sea, but thy blood, O my Savior, is sufficient for me. For thy promise is written in bright letters that glow. Though your sins be as scarlet, I will make them like snow. Is my name written there on the page wide and fair, in the book of thy kingdom? Is my name written there? Oh, that beautiful city, with its mansions of light, with its glory. Magandang hapon at tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Kaibigan, narito na naman po ang ating programang The Guardian of Truth. Wenno salaknib tipudno, iti sa ungay Ilocano. At ako ay nagpapasalamat, mga kapatid at kaibigan, sapagkat ngayon ay araw ng Sabado, ang ikatlong Sabado ng buwan ng January, at sa unang taon ng 2024. At maraming salamat sa lahat ng mga nag-aantabay sa ating programa. Bagamat dito sa ating radio nung last week, medyo wala po ata tayong radio noon, pero meron tayong mahaba-habang Facebook live, So maraming salamat sa nakipag-stay sa akin hanggang natapos po yung ating programa nung nakarang Sabado.
At syempre, bago po tayo dumako sa ating programa, nais ko munang batiin ang bawat isa. Mula po rito sa Tuguegarao, nais kong batiin ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpag, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway. Siyempre, kasama na rin dyan, binabati natin ng magandang tanghali ang lahat ng mga kaanib ng Iglesia ng Panginoon dito sa lokal na Metro Tuguegarao Church of Christ. Ganon din sa lahat ng mga kapatid sa ibang bansa. At siyempre, yung mga kapatid natin dito sa lugar natin, dito sa Cagayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Isang mainit na panahon na naman. At alam ko busog na naman ang mga tao ngayon. At siyempre oras na po para sa ating pagbabasa at pagkikinig sa salita ng Panginoon. Mula po rito sa inyong radio at sa inyong Facebook, narito po ang inyong makakasama ng 30 minuto. Ang inyong kapatid at kaibigan sa Panginoon, Brother JJ Gumpad. At makakasama po ninyo, ako ng 3 minuto, gaya ng sinabi ko, at yan po ay ating gagawin. Okay? So, sa ating mga kapatid at kaibigan na naghantabi sa ating programa, unahin na natin, bating ng magandang tanghali ang ating kapatid na Ricky Alili. Ayan, good PM watching from Davao City, kapatid. Ayan. So, magandang tanghali po sa lahat ng mga taga Davao City. Ayan, especially ito kapatid na Ricky Alili. At siyempre, binabati din natin yung mga kasamaan natin dyan sa Davao. Sa ngayon, nandyan po sila kapatid na Rodi and Sister Tessie Gumpad. Meron po silang mga activities na gagawin dyan sa Davao. Makakasama nila ang ating kapatid na Julie Notarte. Ayan. Ang mga kapatid natin sila Franklin Isla. Ayan. At siyempre, yung mga iba pa, like kapatid na Hope Itdang, Ricky Lumapay. Ayan. So, lahat yung mga kapatid natin dyan, sa may Davao, na nag-ipon-ipon na sila ngayon dyan. At sila ay makakaroon ng mga activities like Bible studies o gospel meeting. Kaya dalangin po natin, na maging successful ang gospel meeting dito po sa may Davao. Karon din na binabati din natin ang ating kapatid na Teresita Pusolero. Good PM Brad, watching from Dagupan, Tuaw, Cagayan. Ayan, magandang tanghali po sa mga kapatid natin dyan sa Dagupan, Tuaw. Kung saan nagtuturo ang ating kapatid na Mark Dakiwag. At syempre, kasama na riyan sa may Palca, Tuaw, Magandang hapon din yung mga kapatid natin dyan. At yung mga kaibigan, kapitbahay. Good afternoon po sa inyong lahat. Also, kay kapatid na Nida Villamin, good afternoon, Brother J, and to all listeners. Of course, watchers din, kasama dyan, mga kapatid, good afternoon din daw sa inyong lahat, coming from Sister Nida Villamin. Dito naman tayo sa may bandang Balesteros, Cagayan. Batiin din natin ang ating kapatid na June Oclaray Miranda. Ayan. Kasama na riyan yung mga kapatid natin dyan sa may Kabuluan. Binabati natin sila ng magandang tanghali. At siyempre yung mga kaibigan natin dyan. At yung mga tumutulong kay kapatid na John Miranda, kasi kapatid na Wilfredo, kapatid na Jade Domingo. And, kalimutan ko yung isa. Ayan po. Magandang tanghali po sa inyo lahat dyan. At alam ko maganda ang dagat ngayon. Dyan sa may Balesteros, Cagayan. Kay Nathaniel Idang, ayan. Happy listening and watching, kapatid Nathaniel Idang. Kay kapatid na June Kapirma Antonio, watching from Piat. Of course, binabati din natin ang lahat ng mga kapatid natin dyan sa may Piat and dyan sa may Amulong. Ayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kapatid dyan sa Amulong.
At kung saan nagtuturo ang ating kapatid na June Antonio. Kanon din kay kapatid na Robert Bartolome Pader. Good afternoon din po. Watching from Zone 5, Magarig, Solana, Cagayan. At sa lahat ng mga Father family, kasama na dyan ng mga kapatid, at kamag-anak. At mga anak ni kapatid na Robert Bartolome Pader, good afternoon po sa inyong lahat dyan sa may Solana, especially dyan sa may Magirig. At batin din natin yung mga kapatid natin dyan sa may Bawan, sa may Bangag, at syempre sa may Lana, Solana. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At alam ko mainit ang panahon, pero masaya na yon. Maganda na yon dahil alam ko na malamig naman sa umaga, di ba? And of course kay kapatid na Jerry Soliva, good afternoon bro, watching. Ayan, magandang tanghali kay kapatid na Jerry from Magirig, Solana. Kay Sister Charlene Sanchez, magandang tanghali po. At kay Roslyn Kabang, good afternoon from Kalantak, Alcala. Ayan. Kilala ko to si Ross. Ayan. Maraming salamat, At syempre, dyan sa may Nolas Copansiteria, magandang tanghali din po sa lahat na nandiyan. Especially kay Mama Beth. Ayan. And syempre, sa lahat ng mga nagluluto at mga nagbibigay ng mga order. Ayan, magandang tanghali po sa inyo lahat dyan sa may Kalantak, Alcala. Kay kapatid na Luciano Sangwan, listening from Malapatan, Sarangani Province. God bless everyone. Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng mga taga General Santos o Jensan. Ayan, lalong-lalo na dyan sa may Sarangani, kay kapatid na Luciano Sangwan at sa lahat ng mga kapatid natin dyan. Good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, dito rin naman sa Tuyegaraw, binabati din naman natin ang ating kapatid na Josephine Lim, ayan, ng UN. And kay Sister Amy Maramag ng UN. At kay kapatid na Arlene Maramag ng UN, Sister Pasita Maramag ng UN. Good afternoon po sa inyong lahat mga kapatid. At syempre, dyan sa may Larion Bao, kay Sister Mercy. Kalimutan natin. Apelido. Sister Mercy, dyan sa may Larion Bao, good afternoon po sa inyo. At kay Sister Mercy Panopio naman, dyan sa may Atulayan, good afternoon po. Sa mga Giyab family, happy birthday kay kapatid na Jimmy de los Santos ng Atulayan. At syempre, yung mga kapatid natin dyan sa may Atulayan, like kapatid na June Gumiran. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa Igig po, binabati din natin ang ating kapatid na Ronald Valdez and to all Valdez family dyan sa may Igig, Cagayan. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid dyan sa Igig. At syempre, sa mga kapatid din natin sa Kuwait, kay Brad June, Odi Gumpad, dyan sa may abroad, Amerika. At kay Sister Kathleen and Shahid, dyan sa may Illinois, Chicago. Magandang tanghali galing ng Pilipinas. At syempre dyan sa may, kung nasaan si Jennifer and Brother Ryan Thomas, good afternoon po. Galing ng Pilipinas. Ayan. At syempre sa lahat ng may birthday, binabati natin silang lahat ng happy birthday sa inyong lahat. At sana ang araw na ito ng inyong kapanganakan ay magiging masaya at umpisa na naman ng magandang buhay na inyong tatahakin. At salamat sa lahat nagbibigay ng mga regalo, At sila ay nagbibigay saya din kahit kaunti lang. At yan po ay lubos na tinatanggap po ng ating mga may kaarawan. At syempre sa lahat din ng may mga ipagpapasalamat
ay napakagandang gawain po, mga kapatid at kaibigan. Okay? Kaya ng sinabi ng ating Biblia, magbigay lagi ng pasalamat sa ating Panginoon, anumang mga bagay yan, o anumang meron ka, ipagbigay pasalamat pa rin natin sa ating Panginoon. Okay? Sa ating mga nalalabing oras, mga kapatid at kaibigan, nais kong umpisahan po natin ang ating pag-aaral. At kung may Biblia kayo, mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang aklat ng Revelation chapter 22 mula sa talata 18 hanggang talata 19. Inuulit ko, aklat ng Revelation chapter 22 from verse 18 down to verse 19. Etong sinasabi sa wikang Tagalog, aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sinuman ay magdadagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sinuman ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangasulat sa aklat na ito. Ating maintindihan yan, mga kapatid at kaibigan, napakadali lang. Na sinasabi sa talata na ating binasa, ang sinuman na magtatanggal ng salita ng Panginoon, babawasan o magdadagdag dito sa salita ng Panginoon. Parehong kasalanan yan, kapatid, kaibigan. So, wag nating gagawin yan sapagkat sinasabi din ng Biblia na ito na ay kumpleto na at perpekto. Okay? Yan ang sinasabi patungkol sa talata, mga kapatid, at sa laman ng Bibliang iyan. At ang ating pag-aaralan ay ating kukunin, hiramin, ang laging sinasabi ng isang vlogger, At hindi ko nakuha yung pangalan, yung kalbong pulis ata yun. At least siya ay nagpapatawa at lagi niyang sinasabi yung tinatawag na sayang ang tato. Ayan. Dito naman ngayon, mga kapatid at kaibigan, atin namang pag-aralan, sayang ang talata. Huwag gawing walang kwenta ang talata. O di kaya huwag gawing walang silbi ang talata. Bakit? Dahil sa ating panimula, mga kapatid, may mga tao pa rin na hindi nila nire-respeto ang banal na kasulatan o di kaya mga talata dito sa ating Biblia. Katandaan natin, unang-una, ang mga talata ng Biblia ay kadalasang ginagamit upang ihatid ang mahalagang mensahe at aral ni Kristo. Sabi dyan, mga kapatid at kaibigan, mahalaga. Okay? May mahalaga. Okay? At ang talata ay mahalaga. Ang tanong natin, gaano kahalaga ang mga talata? Tutulungan tayo ng 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Isang napakalinaw, mga kapatid, na binabanggit ng ating banal na aklat na ang salita ng Panginoon ay hindi galing sa kaisipan ng tao. At ito ay ginagamit ng Diyos para tayo ay magbago, para maging isang matuwid na tao, na tagasunod ng ating Panginoon. Kaya nga lagi niyang sinasabi, basahin mo ang Biblia. Ayan. At lagi din naman natin pinapaalala, mga kapatid at kaibigan, na kailangan nating basahin ang Biblia at yan ay marami tayong matututunan sa ating pagbabasa sa banal na aklat. Ikalawa, mga kapatid,
Ang nilalaman ng Biblia ay mga karunungan at patnubay galing sa Diyos at nasa atin lang naman kung ikakapit natin ito sa ating buhay. Kaya na nabanggit mga kapatid, ang Biblia kung minsan nagbibigay ng karunungan at patnubay. Meron pa tayong mga example dito? Meron po, gaya po ng mababasa natin sa Proverbs chapter 22 verse 6 na sinasabi, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi niya ihiwalayan. Kung ating titingnan ang talatang ito mga kapatid, napakaganda ito sapagkat totoo nga na kapag ang bata ay pinabayaan mo, natural, paglaki niyan, ang hirap mo nang baluktutin yan. Dahil noong bata pa, hindi mo siya binaluktot, ay lalong mahirapan kang hindi mababaluktot yan paglaki. Ibig kong sabihin mga kapatid, pag hindi mo turuan habang bata pa, pag lumaki yan, ay hindi mo na matuturuan. Pero kapag tinuruan mo mula sa kanyang kabataan, makikinig sa iyo yan kahit malaki na ang batang yan. Okay? Isa pa mga kapatid na example na matututunan natin o makukuha nating karunungan sa aklat na ito o sa Biblia. Mula sa aklat ng Proverbio, Kapitulo 6, sa talata 6, sinasabi roon, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Okay? So, hindi na bago sa ating mga kapatid na may mga taong tamad. Okay? At ang Biblia magsasabi sa atin, tuturuan tayo kung ano ang gagawin natin kapag tayo ay nagiging tamad. Sabi niya, pumaroon tayo sa langgam. Ang tanong natin, anong ginagawa ng langgam? Aba, malay ko. Pero kung ating titignan, papansinin ang mga langgam mga kapatid. Nako, kahit walang leader ang mga yan, sila ay laging magkakasama sa lahat ng mga bubuhatin, sama-sama sila lahat dyan. At kung may bubuhatin, magtatawag ng kasama niyang langgam, tawag ng tawag, and then hanggang mailipat nila ang pagkain at ang gagawin nila, ilalagay nila kung saan nila ilalagay yon. Nag-iipon kumbaga. Para pagdating ng mga araw, nagutom sila, ayan, may kakainin sila. Yan ang langgam mga kapatid, okay? So sinasabi niya sa mga tamad, pinapaalala niya sa kanila, gayahin mo si langgam. Huwag tayong tatamad-tamad mga kapatid, sapagkat mayroong mga sinasabi ang banal na aklat na ang magiging tamad ay walang patutunguhan sa buhay. Ano pa ang sinasabi ng ating banal na Biblia sa ating panimula? Sa ikatlo, sabi rito, at sa panahon natin ngayon, ay marami tayong alam na mga talata, kaya lang, kung minsan ay hindi naman natin ito binibigyan pansin. Ang mga simpleng talata na lang ay nililiko pa natin, di ba? Marami yun. Tandaan natin na ang Biblia ay dapat nating saliksikin sapagkat ito ay makapagbibigay sa atin ng mga dapat nating malaman na kaalaman, lalo na sa mga kautusan na iniwan niya sa atin. Sa aklat ng 1, sa Kapitulo 5, sa talata 39, sinasabi, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nangagpatotoo tungkol sa akin. Yan ang sinasabi mga kapatid, na kailangan natin saliksikin ang banal na kasulatan kung gusto mong maalaman ang mga bagay-bagay patungkol sa ating Panginoon. O di kaya mga bagay na kanyang inuutos o mga bagay na kanyang sinasabi para sa ating kaligtasan. Saliksikin mo kaibigan, kapatid. Lahat yan ay nasa Biblia. Pang-apat, sinasabi tunghayan natin
kung ano-ano ang mga sinasayang nating mga talata na sinasabi ng Biblia. Ano yung mga sayang na talata? Marami po mga kapatid. Hindi naman sayang yung talata, kundi tayong mga tao, alam na natin na ang mga yan ay galing sa Biblia. Alam natin na yan ay talata galing sa ating Panginoon. Pero ang ginagawa natin, yung walang nirespeto natin ang mga ito. Okay? Di natin binibigyan ng pansin. Pinapabayaan natin. At narito mga kapatid, kuha tayo ng 2 lamang, okay? Sa mga hindi natin pinapansing mga talata. Kahit ito ay napakasimple, ngunit malaki ang sinasabi o mga kahulugan o mga gustong ipahayag sa atin ng Panginoon sa mga napakasimpleng mga talatang ito. Okay? So, kuha tayo ng 2 mga kapatid. Ano ito? Unang-una, dito sa aklat ng Deuteronomio chapter 5 sa verse 8 na dito mababasa natin, huwag kang gagawa para iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o nang nasa ibaba sa lupa at nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ayan. May mga sinasabi rito mga kapatid sa talata 8 na sinasabi sa atin ng talatang ito na huwag kang gagawa o bibili ng Panginoong mong Diyos. Ano ibig sabihin yan? Kadalasan sa atin mga kapatid, hindi natin naintindihan ang salita ng Bibyang ito sapagkat sinasabi niya lamang na huwag tayong kukuha, huwag tayong gagawa, o huwag tayong bibili ng ating sasambahin. Okay? Yan yung sinasabi ng talata. Mga iba pang tandaan natin sa talatang ito na makikita natin na meron pang gustong ipahiwatig sa atin na sinasabi o pinapaalala sa atin, huwag gagawa ng Diyos. Okay? Dahil sabi ng Panginoon, huwag kang gagawa ng Diyos, huwag kang gagawa ng Diyos. Huwag kang sumamba sa mga kawangis na nasa langit. Anong ginagawa natin? Kumukuha tayo ng litrato o humuhugis tayo ng mga litrato o yung mga alam nating mga nasa langit at ginagawa nating sambahan. Okay? Sinasamba natin dito. Sabi ng talata mga kapatid, huwag. Okay? Yan ang sinasabi niya. Ano pa? Huwag sumamba sa mga kawangis na nasa lupa. Anong example nun? Yung mga nabubuhay pa. Anong ginagawa natin? Sinasabi natin, napakabait ang taong ito. Siya ay magiging Diyos balang araw. Patay. Hindi ganun mga kapatid. Meron din nabubuhay sa atin hanggang ngayon. Nandun ngayon sa tinatawag na Vatican at siya ay sinasabing walang kasalanan na siya nagiging vicar ng Diyos dito sa lupa. Patay. Wala sa bersikulo yan mga kapatid at lalong wala sa Biblia. Walang talatang ganyan. At ang may talata lamang, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba ng lupa at nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Yan lang naman ang sinasayang mo mga kapatid o mga kaibigan. Okay? At ano pa? Sabi rito, huwag sumamba sa mga kawangis na nasa tubig o sa ilalim ng lupa. Walang Diyos sa ilalim ng lupa mga kapatid. Gaya ng sinasabi natin si Neptune, mga ganyan. Diba? Walang ganun mga kapatid. Walang God o Diyos dyan. Meron lamang tayong nag-iisang God. Yan ay siyang lumalang sa lahat ng mga meron tayo ngayon. Yan yung dapat nating sambahin. Okay? So, ano pa ang dahilan ng Biblia? Bakit niya sinasabi sa atin na huwag tayong gagawa, bibili ng Panginoon natin? Sapagkat sinasabi ng Biblia ay ang mga tao ay gumawa sila ng rebulto. Anong gagawin mo sa rebulto? Sa aklat ng Salmo,
115. Sa talata 4 hanggang 8, sinasabi doon mga kapatid, ng isang tao, kumuha ng isang kahoy, and then hinugisan, ginawang isang mukhang tao, and then binihisan, at pagkatapos nun, anong ginawa? Sinamba. Anong nangyari? Gumawa siya ng Diyos. Anong sabi ng talata? Deuteronomy chapter 5 verse 8, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawan. Kapatid, kaibigan, sayang ang talata pag tayo ay gagawa ng sarili nating Diyos-Diyosan. Ikalawa mga kapatid, anong dahilan ng Biblia? Bakit niya sinasabi huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan mo o Diyos mo? Dahil kinatatakutan mo sila. Tama ba yon? Sa Jeremiah chapter 10 verse 3 hanggang verse 5, sinasabi ng Panginoon, huwag mo silang katakutan. Sino ang sinasabing huwag katakutan? Ang mga Diyos-Diyosan. Bakit? Mula sa talatang iyan, sinasabi ng ating Panginoon, wala silang magagawa. Okay? So, huwag kayong matakot mga kapatid kung may mga bagay na ganyan. And next mga kapatid, ito ay silo sa iyo. Ano yung silo? Sa Deuteronomy chapter 7 verse 25, ito ay magiging tisod sa iyo mga kapatid. Makakapagpatisod sa iyo. Okay? So, huwag tayong gagawa ng mga ganyan. O gagawa o bibili ng Panginoon nating Diyos. Ano pa? Sa Exodus chapter 20, sa verse 4 hanggang verse 5, ito ay pagsuway sa Panginoon, sa kanyang kautusan, na sinasabi niya, huwag kang gagawa. Walang ibang Diyos. Yan ang sinabi ng Panginoon Diyos sa Exodus chapter 20. Ngunit anong ginagawa natin? Sinusuway natin. Kung sinusuway natin ang kautusan ng Diyos, tayo ay nagkakasala sa Panginoong Diyos. Okay? So yan yung mga dahilan mga kapatid kung bakit sinabi ng ating Biblia na sayang ang talata sapagkat ikaw ay ginagawa mo ang mga taliwas o maaring hindi mo nabasa ang sinabi ng Panginoon. Nakasulat ng talata, ngunit wala tayong pagbibigay pansin sa mga talatang ito. Nabasa na natin ang dahilan ng Biblia at ano naman ang dahilan ng narinig mo o ginaya mo sa ibang tao. Kung minsan sabi natin, ginagawa naman ng iba, edi ginagawa ko rin. Diba? Iyan ang rason natin kadalasan mga kapatid. O di kaya mas maraming gumagawa, kaya ko ginagawa ngayon. Iyan ang hindi maganda mga kapatid. Ang gawin natin, balik tayo sa una. Ano yon? Ano man ang talata, isipin natin, yan ang salita ng Panginoon. Yan ang pag-aralan natin mga kapatid at bigyan mo ng respeto at gawin mo kung ano yung nasusulat sa mga talatang yan sapagkat dyan mo makikita kung sayang nga ba ang talata o sinasayang mo ang mga ito. Sa pangalawa mga kapatid ay makikita natin sa next Saturday na po mga kapatid dahil wala na po tayong oras. Loobin ng Panginoon, ipagpatuloy natin ang pag-aaral na ito mula rito sa ating tema na sayang ang talata. Okay? So sa ngalan po ng ating buting manager Cadel Triles ng DCCB at ang kanyang mga staff, ang tatlong elders ng Metro Tuguegarao Church of Christ, Brother Rodi Gumpad, Brother Flor Constantino, and Brother Lino Daraway, at ang naging inyong lingkod sa tanghaling ito, Brother JJ Gumpad, nag-iwan po ng magandang tanghali po sa ating lahat. Maraming salamat and God bless po sa inyo.